So bakit mo nasabi na kailangan magpaalam sa akin bago ka ligawan? Kasi katim natin, katim, Kasi magka-team tayo. Okay. So ibig sabihin, Sabi naman nila sa akin, maghanap ka doon ni Lodi para kung seryoso ka ba. Ano naman? Papayad naman ako magkatabi ako yung kausapin ko yun. Sabi nila sa akin. Di ba makapagsalita daw? Sabi nila sa akin daw, ano daw. Ilan taon ka na ba? Ano daw, gusto daw kitang kausapin. hindi, matanda pa ako sa'yo. Wala naman sa tanda yan eh. Yun nga eh. Di ba? Mami TPC yung ulo mo, kanina ka pa. Wala ang ulo ko ba? Vans. Ikaw Mami TPC, ilang taon ka na? 32 Ano na. po? 32. Si Vans, ilang taon? Magkaedad 32. lang kami. Magkaedad lang kayo. So kung desidido ka sa kanya, wala namang problema. Kung sa akin, kung nagpapaalam kayo sa akin, wala namang problema yun. Sabi ko nga, hindi ko kayo pinagbabawalan na magkaroon ng karelasyon sa loob ng grupo, organisasyon. Diba? Basta kapag nagkaroon kayo ng problema, ayusin nyo. Huwag nyo kaming idamay. Thank you, Ongol. Kumbaga, halimbawa, pag hindi kayo magkaintindihan, huwag nyo ipakita sa amin. Diba? Parang mag-asawa yan eh. Diba? Hindi porkit na nagkaroon kayo ng problema mag-asawa, ipapaalam mo agad sa parents mo. Hindi. Hanggat kayo nung ayusin dalawa, ayusin nyo muna. Pero kapag hindi kaya, huwag nyo ilapit sa admin. Diba? Ilapit nyo sa akin. Pag-usapan natin, baka kaya. Okay? Okay. Ganito lang kasi yan eh. Isang factor na makakasira sa isang organisasyon o grupo, walang iba kundi yung pagmamahal na yan. Babae. Ha? Yan yung isa sa dahilan bakit nasisira yung mga pinagsamahan nyo, grupo nyo. Dahil kapag hindi na nila kayang sitwasyon, gusto nilang umalis, gusto nilang maging malaya, ayaw na nila dun sa grupo nila. Kasi nandun, member mismo yung karelasyon niya. Huwag ganun. Ha? Okay? Halimbawa, hindi kayo magkasundo, manahimik na lang kayo sa isa't isa. Diba? Wag nyo kaming idamay kasi naging maayos naman kami sa inyo. Diba? Kung ano yung gusto nyo, suportahan namin kayo. Ayaw ko rin Naintindihan nyo? magdamay. Yan lang yung akin. Kasi Ay, hindi na ako tayo, magdamay. bumubuo tayo ng grupo para dumami tayo. Okay? Gusto ko magkaintindihan tayo lahat. Halimbawa, kung kayo na magkarelasyon na kayong dalawa, no? Hanggat maaari, kung ano yung problema nyo, huwag nyo ipaalam sa ibang tao. Hanggat kaya nyo. Kasi ano yan eh, yung problema na yan, lalo kapag nabitawan mo na, nakakahiya, hindi mo na maibabalik yan eh. Pero kung tinago nyo, nagpalamig kayo, baka sakaling maging okay pa kayo. Halimbawa, nag-away kayo, pinagkalat nyo, ganito, ganyan. Tapos nagkaayos kayo, wala na. Ipinagkalat nyo na yung pinanggagawa nyo. Huwag ganun. Kahit na mag-asawa na kayo, hindi nyo pwedeng sabihin agad sa parents nyo, sa kapatid nyo, kaibigan nyo. Hindi. Kasi away nyo yun magpartner eh. Bilang magpartner, kayo mismo ang responsable na mag-ayos ng problema nyo. Hindi yung ibang tao. Papasok yung ibang tao sa relasyon nyo kapag umabot na kayo sa sukdulan na hindi nyo na kayang ayusin yung relasyon nyo. Gets nyo? Ito advance Opo. Advance lang. Halimbawa, kayong dalawa na. Magkasama na kayong dalawa or what? Magkarelasyon na kayo. Both of you, halimbawa, alam mo si Vance, pangit yung ugali. Masama yung ugali. Pangit talaga. Hindi, halimbawa, si Vance pangit ugali. Ikaw, bilang asawa, no? Obligasyon mo na protektahan yung reputasyon ng bana mo o asawa mo. Nagigets mo ba?
Mami TPC? Dapat sa tingin ng ibang tao, siya yung pinakamabuting asawa. Sa tingin ng ibang tao, huwarang ama o huwarang asawa, huwarang partner. Dapat ganon. Ganon ka din dapat, Bans. Okay? Hindi makakatulong sa inyong dalawa kung ipagkalat mo na ganitong ugali meron yung partner mo. Halimbawa, si Mami TPC naging karelasyon mo na. Tapos bungangera. Grabe ugali, nananampal, nananabunot. O sobra-sobra kung magsalita, hindi mo kailangang ipagsabi sa ibang tao yun. Dapat magkaroon kayo ng boundaries, no? Dapat hanggang sa'yo lang yung impormasyon na yan. Hindi mo dapat sabihin kung kanino yan. Bakit? Asawa mo yan eh. Girlfriend mo yan, karelasyon mo yan. Kung ano yung mga pangit dyan sa partner mo, ikaw lang dapat nakakaalam. Dapat ang tingin ng ibang tao sa partner mo, ay buti yung partner mo, no? Ganito. Naiintindihan ka. Maalaga yung partner mo. Dapat ganun. Bakit? Obligasyon mo yan. Obligasyon mong protektahan yung reputasyon at pagkatao ng partner mo. Okay? Halimbawa, naging kayo. Magka-member tayo. Ako founder nyo, may admin tayo. May mga members tayo na mga kasama natin. Kapag nag-aaway kayo, hindi nyo kailangang ipagkalandakan sa loob ng grupo. Bakit? Kasi kapag nangyari yon, kayo ang magiging pulutan. Kayo yung pag-uusapan. Walang problema kung okay lang sa'yo na pag-usapan kayo. Diba? Pero kung gusto mo ng tahimik, manahimik ka na lang. Kung wala na kayo, wala na kayo. Yung problema na yan, mga ganyang klaseng problema, napaka-basic niyan. Sabi ko nga, ipinagkalat mo na yan, hindi na mababawi yan. Pero kung itinago mo yan, hindi mo alam, bukas, makalawa, okay na ulit kayong dalawa. So kung naging okay kayo at pinagkalat mo na, wala na. Alam na ng ibang tao kung ano yung ugali ng partner mo. Kaya tandaan nyo to. Kahit gaano kapangit ang ugali ng partner mo, kung mahal mo, protektahan mo. Bakit? Partner mo yan. Minahal mo yan. Hindi naging kayo kung hindi mo mahal yan. Naintindihan yung dalawa? Hindi yun para sa babae lang. Para din yan sa ating mga kalalakihan. Hindi tayo perpekto. Meron tayong mga ginagawang kung ano-ano, no, na pangit para sa ibang tao. Pero be sure ka lang na kapag ginawa mo yan, kahit masama yan, gawin mo yan ng may respeto. Gawin mo yan, no, na pumapayag mismo yung taong kaharap mo o kausap mo. Hindi yung ginagawa mo yung isang bagay na ikaw lang may gusto. Intindihan nyo? Bakit? Kapag ginawa nyo parehas yan, nagkasundo kayo bawat isa, walang problema. Paalala sa aming mga kalakihan guys, sa aming mga lalaki. No. Tayo guys, hindi tayo malinis. Tayo walang problema, lalaki tayo eh. Isa lang masasabi ko sa ating mga kalakihan. Kung may nagawa man tayo at may gawin tayo, siguraduhin nyo na walang mapapahamak na tao. Lahat tayo. Sabi ko nga, walang malinis na tao guys eh. Intindihan nyo? Dalawa. Ngayon, kung umakyat kayo dito para magpaalam sa akin na kung pwede ba na magkaroon kayo ng relasyon sa loob ng grupo, walang problema yon. Hindi ko hawak puso nyo, hindi ko hawak isip nyo. Hindi ko hawak nararamdaman nyo. Ngayon, kung gusto nyo yan, walang problema. Suportahan ko kayo dyan. Suportahan namin kayo dyan. Lagi kong sinasabi, sa
sa admin ko, sa members ko. Kapag may problema kayo, lalo na sa mga magkarelasyon, huwag niyong idama yung grupo. Kasi wala silang kasalanan dyan. Sila, hirap sila na magpaparami tayo. Nagko-convince sila, nang-i-encourage sila ng ibang tao para, di ba? Admin, bantayan nyo yung gusto mag-join. Ito si Parker, oh. Hirap na hirap sila mag-encourage sa ibang tao para dumami tayo, tapos kayo basta-basta na lang aalis. Tandaan nyo, bago kayo pumasok sa grupo, pinag-aksayan namin kayo ng panahon. In-interview namin kayo isa-isa. Kinausap namin kayo kung saan kayong pumasok, hindi namin kayo pinilit. In-explain namin kung ano yung dapat natin gawin. Hindi kayo obligadong sumuporta sa akin. Alam nyo ba guys, kung tutuusin lang, pwede ko naman kayo perahan eh. Pwede ko naman kayong lukuhin. Kasi whether you like it or not, nagugustuhan nyo yung ginagawa ko dito. Tama? Sumasaya kayo, tumatawa kayo. Ngayon, kung gusto kong makipagplastikan sa inyo, pwede. Kayang-kaya ko dalhin yung live ko. Tama? Pero dahil meron tayong inumpisahan at meron na tayong nabuong grupo, bigyan natin ng buhay. Bigyan natin ng halaga. Na para someday kapag lumobo, lumaki yung grupo, hindi lang basta grupo yan. Intindihan nyo? Kaya nga ini-impart ko sa inyo bilang member ko kung ano yung alam ko. Hindi ako matalino. Pero may sarili akong pamamaraan. No? So yun lang sa akin. In advance, no? Hanggat kaya nyong ayusin someday, kung maging kayo man, ayusin nyo. Hindi yung nakipagrelasyon kayo kapag hindi nyo na kaya, tama na. Hindi ganun yung pakikipagrelasyon. Kapag pumasok ka sa isang relasyon, dapat buo loob mo. Handa kang masaktan, handa kang magtiis, handa kang umintindi. Tandaan nyo kapag naging kayo, hindi lang relasyon yung iisipin nyo. Bago kayo pumasok, naging member ko kayo. Ibig sabihin, timbangin nyo grupo at relasyon nyo. Okay? Naintindihan nyo ba? Dalawa. Sa pakikipagrelasyon nyo sa bawat isa, labas ako dyan. Suportado ko kayo dyan. Sabi ko nga, ang gusto ko lang sabihin, ang gusto kong i-impart sa inyo, kapag may problema, magsabi kayo. Ayusin natin. Ayoko yung sir, host. Guys, may mga sumasali sa grupo guys, so bantayan nyo admin. Alis na ako kasi nag-away kami ni Vance, nag-away kami ni Mami TVC. Hindi kami magkasundo. Wag ganun. Nagiging isip bata ka kapag ganun. Okay? Naintindihan nyo? Tandaan nyo guys, yung problema, kailanman, problema talaga yan. Nabubuhay tayo dito sa mundo para sa problema niyan. Tama ba? Bakit? Hindi tayo maging successful sa buhay kung wala tayong problema. Bakit? Naging 2.0 ba ako kung wala akong problema? Hindi. Hindi nyo makilala dito. Bago ko pa napalubo yung followers ko na to, yung account ko na to, matinding puyat, sakit, stress sa trabaho, time management, grabe yung pinagdadaanan ko dito. Pero lahat yan, kinaya ko. Ganon din naman yan sa pagmamahal eh. Di ba? Kaya nga tayo binibigyan ng problema. So bakit tayo nagkakaroon ng problema? Dahil yan yung magiging daan para maging matatag ka. Kayong dalawa. Yan yung magiging daan para maging salamin nyo. Bawat isa. No? Kapag may problema ka, hindi mo kailangan matakot. Kapag may problema ka, hindi mo kailangan mag-worry. Bakit? Kapag alam nating may problema, ibig sabihin, paangat ka ng paangat. Yun yung dapat mong isipin. Hindi darating yung problema walang problema,
walang asenso. Naintindihan nyo? Kung mahirap intindihin nyo. Bakit? Hindi, totoo. Ay, halimbawa natin sa business, sa negosyo. Gusto mo mag-create ng business, no? So ano nga ba yung kailangan? Kailangan mo ng preparation. Most probably kailangan mo ng pera. Ngayon, yun yung problema, pera. Tama? Kapag na-provide mo na yung pera, siyempre mangutang ka, di ba? Kapag na-provide mo na yung pera, makakapag-start ka ng business. Tama? Ngayon, kapag nag-grow ang business mo, solve na yung problema mo. Ganon yon. Hindi ka maging successful kapag hindi ka nagkakaroon ng problema. Ha? Ang problema, minamahal, hindi iniiwasan. Ang problema, inaayos, hindi tinatakasan. Ganon din yan sa pagmamahal. Halimbawa, Vans, Mami TPC, nagkaroon kayo ng problema ngayon. Third party. Oh, ito yung matindi. Kasi issue yun sa mga babae. Ganun din sa aming mga lalaki. Halimbawa si Vans, no? Nagkaroon ng third party. Hindi mo na ngayon mapatawad. Kasi nga may third party. So, depende sa paniniwala nyo. Hindi ko sinabing sundin nyo. Ayaw mo na. Kasi nga, nagloko eh. Sabi ko nga, 'di ba? Ang pagkakamali ng isang tao, normal 'yan. Pero yung pagkakamali na 'yan, kung nalutas nyo, na-solve nyo, matatag kayo. Bakit? Kapag hiniwalayin mo ba si Vance dahil nagkaroon siya ng third party, sigurado ka ba 100% na pag nagkaroon ka ng panibagong relasyon, hindi mangyayari sa'yo ulit yon? Mami TPC? Sa tingin mo? Possible, di ba? Posible. Na kapag nagkaroon ka ulit ng karelasyon, posible ulit mangyari sa'yo yon. So ano yung pipiliin mo? Doon ka sa nauna, pinatawad mo, nagbago, naging okay yung relasyon nyo? O iiwan mo siya, maghahanap ka na lang ng iba? Bakit yung isang relasyon walang progress? Kadalasan sa isang relasyon walang successful. Kasi kapag may problema, tinatakasan nila. Kapag may problema, iniiwasan nila. Hindi ganun yun. Mas maganda, mas maaga, malaman mo na. Kasi naman nagsama kayo ng napakatagal. I'm an emergency. Kasi naman nagsama kayo ng napakatagal, saka nagloko. Saka mo nalaman na may iba pala. 'Di ba? Eh kung bago pa lang kayo, nalaman mo nagloko, pinatawad mo tapos nagbago. Eh di matatag kayo. Sabi ko nga, 'di ba? Ang masama pwede magbago. Ang masama pwede maging mabuti. Ang mabuti pwede maging masama. Pumili ka. Doon ka sa masama na pwede maging mabuti o sa mabuti na pwedeng maging masama. Pumili ka, Mami TPC. Sige, magbasa ka ng comment, sisipain kita dito. Ano pipiliin mo? Siyempre, doon ako sa mabuti. Ayoko nang masama. Sige, magtago ka. Pumili ka. Init. Sa masama na pwede maging mabuti o dun sa mabuti na pwede maging masama. Doon lagi Sige, magbasa ka pa ng comment. Hindi ako natatawa talaga. Kasi naiinip Nakikinig ka ba sa akin? Yes. Ano sagot mo? Ano sagot mo?
Nakikinig ka ba sa akin? Kay ulit, Lodi. Ang kita mo? Nalilipas na ako. Sige, magbasa ka pa ng comment kasi. Nakikinig ka ba sa akin? Hindi. Nakikinig ko. Nakikinig ka? O nagbabasa ka? Ay, nakakapagod magsalita dito. Ka naman magbasa ng comment. Ano bang meron sa comment Mata mo section? lagi sa baba. Pumili ka. Sa masama na pwede maging mabuti o dun sa mabuti na pwede maging masama? Oo. Oo. Thank you, ha? Kung may lutang, ikaw nang pinakalutang. Gigil mo ko. O, i-follow nyo yung isa't isa. Na mag-usap na kayo. Hindi, authorize kayong dalawa. Okay? So, ingatan nyo lang yung isa't isa. Bans. Tindihan mo, Bans? Sige. So, congratulations sa inyong dalawa. By the power vested in me, you are now officially on. Okay, gusto nyo umakyat dito. Eh, di siya magpaalam sa akin. O, pinapayagan ko na kayo. Okay? Mami TPC. Okay na? Okay na po. Enjoy. Yung mata mo parang lalaglag.